Severe tropical storm Opong maintains its strength while over the Philippine Sea. Let's get the latest from Pag-asa weather specialist John Manalo. Hey John, thanks for joining us. Po. Go ahead po. Sa ating pong latest update patungkol dito kay Bagyong Ompong, nananatili siya ng severe tropical storm at nasa layong 335 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Ito ay may maximum wind speed na 110 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakikita din natin na ito ay maglalandfall bukas ng umaga dito sa Bicol region. Babaybayin niya yung ilang probinsya sa Calabarzon at Mimaropa, kasama dyan yung Quezon at Laguna, and then dito sa pagitan ng Cavite and Batangas. John, I'd like to clarify yung ano ang magiging direct effect dito sa Metro Manila with regards to wind signals, no? Kasi I understand in regards sa rain volume madami tomorrow tatama sa NCR, but yung wind signal meron ba maitataas tomorrow? Opo, actually maaari pong umabot ng signal number 3. Ngayon ay sa Metro Manila, John? Signal number 3 sa Metro Manila? Opo. Okay. Opo, yun po yung pinakamataas natin na nakikita sa ngayon. Okay, and ano yung lowest possible wind signal na pwede sa Metro Manila? Signal number 1 po. Ayun. For idea lang, no, John, so that people sa Metro Manila can prepare, no? Pag nag-signal number 3 tayo, ano epekto nito with regards to houses na gawa lang naman sa light materials? Kapag signal number 3, yan po yung hangin na 89 to 117 kilometers per hour. So mabilis po yan, at kung halimbawa yung mga infrastruktura o kung may tent tayo na mga nakalatag o bahay natin na gawa sa light materials na pwedeng matangay o masira ng ganong kalakas na hangin, 170 kilometers per hour, ay yun po yung posible na mga ma-damage. And then kapag hindi, halimbawa, mabuhaghag yung lupa na tatayuan ng mga puno at hindi ganoon katibay yung kanyang pagiging yung size niya, at dun sa tibay nung sa kanyang kung saan siya nakatubo, pwede rin din po yun na matumba. So if in other words, John, itong signal number 3 na tatama sa NCR would be the strongest na tatama sa NCR within the year at least? Yes po. And may effect din ba ang habagat dito? Opo, yung habagat ay bali dun sa ilalim na parte nitong si Bagyong Opong, dun po mas marami yung magiging mga pag-ulan. At also, may scenario din po tayo na nakikita na bahagya pa na posibleng bumaba yung track nitong si Opong, at pag ganun po yung nangyari, ay mababawasan yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila, pero yung hangin ay mananatili na mararanasan pa rin po natin. Meron pa ba tayo ibang inaabangan pa na sa ating na weather system, sa ating papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Meron po tayong TC threat potential. Ito po yung nagpapakita ng halimbawa ay may mamumuo ulit sa susunod na 2 linggo. And sad to say na may nakikita pa rin po tayo na may potential na maging LPA. Hopefully ay hindi na po ito magtuloy-tuloy. Ay dun sa second week natin nakikita natin na may posibilidad, pero hopefully na hindi na po ito muling makapinsala katulad ni Nando at saka ni Opong. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Pag-asa Weather Specialist John Manalo.